Sa mga kapatid, andito na tayo ngayon sa ating morning revival preview. Para sa pagpapatuloy nito for this week, ang ating schedule ay week 3, day 4. At ito ay Thursday. So magbabasa na ako ng ating mga Bible verses. 1 Peter 2, 1-2. Therefore, putting away all malice and all guile and hypocrisies and envyings and all evil speakings, as newborn babes, long for the guileless milk of the word, in order that by it you may grow unto salvation. Dito merong mga mga ilang mga negatibong bagay na dapat iwaksin natin o tuusin natin. At ito yung mga bagay ng malice, guile, hypocrisies, envyings, and all evil speakings. Alam nyo kasi itong sulat na ito ay hindi naman sinulat sa mga tao sa sanlibutan, kundi ito ay isinulat sa mga believers mismo nung panahon ni Pedro. Kaya itong mga negatibong bagay na ito ay umiiral sa mga believers. Kala natin wala tayong ganyan. No, ito yung mga bagay na negatibong bagay na kailangan matuos natin. At itong mga bagay na binabanggit dito ay may kaugnayan sa ating relasyon sa isa't isa. Bilang mga mananampalataya. Ako, kala ninyo wala tayong ganito. Malis, meron yan. Diba? Evil speakings meron, guile, hypocrisies, envyings, lahat ng ito ay umiiral. Kung ito ay umiiral nung panahon ni Pedro sa mga believers nung panahon niya, meron din pag-iral nito sa gitna natin. At minsan dahil sa mga ganitong bagay, lalo na kung talamak siya sa mga eklesiya, pati pagpapala ng Panginoon nahahadlangan. Kaya tusin natin itong mga bagay na ito. At dito tuturuan tayo. Amen. So according to the sequence of the 5 sinful matters in 1 Peter 2:1, malice is the root, the source, and evil speakings is the expression. We may have malice as a root within us. Then there will eventually be evil speaking as the expression of this malice. The development from malice to evil speaking includes guile, hypocrisies, and envyings. 3 downward steps from malice toward evil speaking. The root is malice. The development includes guile, hypocrisies, and evil and envy, and the final expression is the evil speaking. So, sinasabi niya rito, yung pinakaugat, yung pinanggagalingan ng 5 mga masasamang bagay na ito. Hindi lang masasamang bagay, sinabi niya mga sinful things ito. Ito ay mga kasalanan na meron ang mga believers. At ang ugat nito ay yung malice. Ano ba yung malice? Minsan ginagamit natin yung salitang malisya. Kasi yung malice, para sa akin, ito yung hindi mabuting damdamin ng tao sa kapwa niya. At ito ay, syempre, galing sa masamang isa. Hindi magandang damdamin sa kapwa niya. Halimbawa, pag nakikita niya yung tao, hindi siya masaya. Hindi siya masaya. So, pag nakikita niya yung tao, naiinis siya. Ganun. So, malis yan eh. At itong malis ay nasa puso ng tao yan. Yan ay mga katulad ng germs na nananahan sa puso ng tao. Eh, di ba, normally, dapat sa church life, halimbawa, may dumating na kapatid, ang normal ay masaya ka. Ako, si brother o si sister dumating. Buti na lang mag-meeting siya. Praise the Lord. So, yun ang normal.
Pero pag ang damdamin mo, nakita mo yung kapatid, pero parang hindi ka masaya sa loob mo. May damdamin ng pagkainis at masamang damdamin para doon sa tao. Yan ay malis. Kaya yan ay ugat at pinanggagalingan ng mga iba pang masasamang bagay. So mula dyan na nasa puso ng tao, kadalasan lumalabas tuloy sa kanyang bibig ang mga masasamang pagsasalita tungkol sa tao na yun. So yung malis nasa loob, nakatago, hindi mabuting damdamin o pananaw o pagkayamot, pagkainis, o hindi mo maintindihan bakit itong taong ito pag nakita mo hindi ka masaya. Yan ay nakatago sa puso ng tao. At dahil merong ganyan, lalabas sa bibig ng tao yan. Kaya sinasabi sa atin, out of the abundance of the heart, the mouth speak. Kaya yung mga pagsasalita, kalaunan, hindi maganda. Lalabas sa bibig ng tao na kung saan yung malis ay nasa loob niya. Kaya yun ay dapat tuusin. At between malice and evil speaking, nandoon pa yung tinatawag nating guile, pandaraya, ano pa, hypocrisy, pagkukunwari, ano pa, envying, pagkainggit. So lahat ng ito, nandiyan tuloy. Pero yung pinaka-expression nitong mga masasamang bagay na ito ay lumalabas sa bibig bilang evil speaking. Diba? So, dahil hindi maganda ang damdamin mo para sa taong yan, lumalabas yung pandaraya. Madalas, hindi mo siya, hindi ka pareha sa kanya. Yun yung ibig sabihin ng pandaraya. Merong sitwasyon na hindi ka pareha sa tao ito. Ano pa? Mapagkunwari ka lang. Hindi mo, minsan sa harapan, hindi mo sinasabi na hindi maganda yung damdamin mo sa kanya, nginingitian mo, pero sa loob mo hindi ayos. So yan ay hypocrisy. Ano pa? Inggit. Alam mo ba, itong taong ito, medyo gumanda yung buhay niya. Hindi ka masaya para sa kanya. O yung mga anak niya, naging outstanding sa school. Parang, hindi ka natutuwa. So, lahat ng ito ay umiiral sa loob ng eklesiya. Kaya ito ay dapat nating tuusin. Diba? Kaya maganda rin yung may ganitong paalala sa atin. At siyempre, paano mo tutuusin ito? Siyempre, tuturuan tayo. The milk of the word in verse 2 is milk for the soul, the inner being. It is conveyed in the word of God to nourish our inner man through the understanding of our rational minds, and it is assimilated by our mental faculties. O ito, isa sa pinakatulong sa atin ay yung milk of the word. Gatas ng salita. So, kailangan mo yan, gatas ng salita. Itong gatas ng salita, sinasabi sa atin, ito ay gatas ng kaluluwa. Yun. So, ibig sabihin, yung pangloob nating katauhan, kailangan din siyang manorish. Kailangan siyang manorish. Mapalusog. Dahil sa itong mga bagay na negatibo ay umiiral sa loob ng bahagi ng ating katauhan, ibig sabihin, hindi malusog ang iyong panloob na katauhan. Kaya sinasabi niya, ito ay gatas ng kaluluwa. At ang gatas ng kaluluwa o ang kaluluwa natin ay binubuo ng ating kaisipan. Mainly ang ating kaisipan. Kaya problema ang kaisipan natin. Kaya kailangan ito ay mapabago ng salita.
Yung kaisipan natin, kayang baguhin ng salita. Kasi doon sa salita, meron siyang nourishment. Nourishment. Ang pagpapabago ng kaisipan, hindi naman yung babaguhin mo yung kaisipan mo, kundi kailangan natin ng nourishment ng word. Ito ay ang mga sangkap ng mga Diyos, elemento ni Kristo, na siyang titigmak sa ating kaisipan upang magkaroon ng pagbabago yung kaisipan natin. Tingnan ninyo, mabuti na lang ang ating Diyos ay hindi God of malice. Kung hindi, naku, pag nakita ka niya. So hindi siya ganyan, hindi walang mali siya sa ating Diyos. Ang Diyos natin ay puno ng pag-ibig at kahabagan sa lahat ng tao. Pag nakita ka niya, puno siya ng nag-aalab na pag-ibig sa iyo. Maski na ano ka, maski na peculiar ka, mahal na mahal ka pa rin ng Panginoon. At siya ay nahahabag sa mga nakakaawang sitwasyon natin. So ganyan yung Diyos natin. At itong elementong ito ng Diyos ay nilalali niya sa kaisipan ng tao sa panahon ng paglapit ng tao sa gatas ng salita. So yung kaisipan niya binabago siya. Kailangan tanggapin natin ang pagbabago ng ating kaisipan mula dito sa gatas ng salita. Hanggang yung kaisipan natin, pagka siya ay na-normalize, na pabago, mawawala itong mga malis na ganyang bagay sa kaisipan natin tungo sa ating mga damdamin. Sa damdamin natin. Kaya tayo ganyan, kulang tayo sa pag-ibig. Kaya madali tayong mamuhi sa mga tao. Pero ang Diyos natin, hindi Diyos ng pagkamuhi. Diyos ng pag-ibig. Siya mismo ay pag-ibig. Ang kanyang kalikasan, ang kanyang elemento ay pag-ibig na naidadala niya tungo sa atin sa panahon ng ating pagtatamasa sa gatas na walang daya. Yan ay ang salita ng Panginoon. Kaya ang isang tao, kapag kulang siya sa nourishment ng salita, maraming negatibong bagay sa loob niya. Pero ito ay napapabago kapag regular lumalapit siya sa salita. So yun ang unang tulong at malaking tulong sa buhay natin para mawala itong mga bagay na ito. Hindi naman yan nawawala sa pamamagitan ng mga pagtuturo. Tuturuan ka maging mabuti, maging mabait, alisin mo yan. Hindi basta mawawala yan. Tangi lang yung kapangyarihan ng salita ng Panginoon ang babago dyan. Pag-aalis, magpapalusog sa ating panloob na tao, ang ating kaisipan, damdamin, at pagpapasya. Kaya sinasabi sa atin, itong milk of the word ay milk of the soul. I-establish niya yung iyong kaluluwa sa pamamagitan ng salita. Tapos sabi niya, the nourishment contained in the guileless milk of the word is an antibiotic for guile. In 2:1 and 2, Peter indicates that as newborn babes, we need to practice putting away all guile. And you also need to desire the guileless milk of the word. The purpose of putting away the evil root of malice is that we may long for, desire the milk of the word. If you want to hunger and thirst after God's word, that is, if you want to desire the drinking of the milk in the word, you need to hate your malice and abstain from speaking evil things about others. Amen. So nagustuhan ko yung part na to. Sabi niya, yung milk of the word, antibiotic siya. So kanina, binanggit natin, nourishment siya. Pinapalusog niya. Dinadagdag niya yung mga mabubuting elemento at sangkap na nasa Diyos mismo na naisakatawan sa salita at nadadala ito sa pamamagitan ng ating pag-inom, pagkain ng salita. Pero dito dinagdag na yung salita ay antibiotics o antibiotics.
Ano ba yung antibiotics? Ang mga antibiotics ay pumapatay ng germs. Ano ba, may sakit ka? May sakit ka. Kakain ka ng antibiotics para mamatay yung mga germs. So sa salita, meron siyang pumapatay, no, nakapangyarihan. Meron kasing ano dyan meron diyang slaying yung yung tabak na pumapatay. So nakapaloob yan sa salita ng Panginoon. Kaya tutulungan niya upang patayin ang mga bakterya ng malis sa loob natin. Yung mga hypocrisy, no, at yung mga tinatawag nating evil speaking, mawawala din yan. At yung mga tinatawag nating envyings, mawawala din yan. No, at lahat ng mga negatibong bagay, kayang puksain ng salita. Kung tutusin, sabay naman yan Yung nourishment, pinapalusog niya tayo. Yung antibiotics naman, pinapatay niya yung mga germs. Alam niyo, physically, ganyan din yung tao madalas yung mga tao kasi, pag hindi well-nourished, alimbawa, medyo malnourished siya, hindi siya malusog, kulang siya sa tamang kain, madali siya magkasakit. At may mga sakit ang madaling tumama sa tao kapag hindi ka healthy. Diba? Halimbawa, yung mga sakit na tuberculosis. Itong sakit na ganito, karaniwan ang natatamaan nito yung mga hindi healthy. Yung bakterya ng sakit na ito, pag pumasok sa katawan ng tao at hindi healthy yung katawan, mabubuhay sila. Pero kung healthy ka, maski makapasok yan, namamatay yan. Meron kasing resistance yung katawan mo para patayin, puksain. Bukod sa mga pagkain kasing antibiotics, yung mismong katawan natin, merong antibody na malakas siya pag well-nourished ka. So spiritually, ganyan din tayo. Kung tayo ay malusog sa pamamagitan ng mga pagtuturo ng salita ng Panginoon, meron tayong resistance. Maski na nadidinig mo yung mga negatibong bagay na dapat mo naman marinig, intentionally. Pero nadidinig mo, pero namamatay lang sila. Hindi sila tumitimo sa'yo. Pero pag hindi ka healthy, pag may mga usapang negatibo, pasok na pasok yan sa'yo. Yan, mananatili sa kaisipan mo, sa damdamin mo, mabubuhay siya, gagalaw na siya, sisirain niya yung spiritual na buhay mo. Kaya ang isang believer, regular, dapat pumupunta ka sa salita ng Panginoon. For nourishment, for antibiotics, for newness of life. So, ganun dapat yung gagawin natin para mawala lahat ito. Amen. Kaya sabi niya, kailangan meron tayong thirst and hunger for the word. Panginoon, lumikha ka sa akin ng uhaw, gutom para sa iyong mga salita upang magkaroon ng desire na lumapit ako dito. According to Peter's words in 1 Timothy 2:2, by the guileless milk of the word, we may grow unto salvation. Growth in life results in salvation. Salvation here, as the result of growth in life, is not initial salvation. God's full and complete salvation has a long span, from regeneration including justification to glorification. At regeneration, we receive initial salvation. Then we need to grow by feeding on Christ as a nourishing milk in the Word of God unto full salvation, unto maturity for glorification. This will be the salvation of our soul, which will be revealed to us at the revelation of the Lord Jesus. Amen. Okay, so in addition dito,
Yung ating pagkain sa salita ng Panginoon ay kailangan natin para sa paglago ng buhay. At ang paglago ay unto salvation. Ang ibig sabihin nito, kailangan tayong lumago tungo sa kaligtasan. Siyempre yung kaligtasan dito, hindi naman ito yung initial salvation na natanggap natin nung tayo ay nanampalataya sa Panginoon. Kundi yung paglago dito, kasama yung mga proseso, organic process na kailangan ng isang believer. At ito ay sa pagitan ng kanyang pagkasilang na muli, okay, hanggang sa kanyang kaluwalhatian. At sa pagitan niyan, marami mga steps pa na kailangan natin para tayo ay maging maggulang at maabot natin yung buong kaligtasan na inihanda ng Diyos. Katulad ng justification, okay? So marami pa ito. Katulad halimbawa ng kailangan mo ng renewing, di ba? Kailangan mo ng sanctification. Ano pa? Kailangan mo ng confirmation. Kailangan mo ng transformation. So ang dami niyan, mga dadaanan mo yan. At itong lahat ng itong mga prosesong ito, hindi ko napapaliwanag yan, ay naisasagawa sa atin sa pamamagitan ng salita. Kaya ang salita, sinasabi niya, milk of the word, milk siya. Physically kasi, ang milk ay complete food. According to science, ang pinaka-complete food is the milk. Kaya tingnan nyo yung mga sanggol, milk lang ang binibigay dyan, lumalaki na, lumulusog na, nakukumpleto yung kanyang mga organs. Milk, milk, milk. Kasi complete food ang milk eh. At ang salita ng ating Panginoon ay isang kompletong ingredients na inihanda ng Diyos para sa paglago sa buhay. Kaya kailangan natin lumago, hanggang matamo natin yung tinatawag na salvation of the soul. Yun. Salvation of the soul. Amen. At ito ay tatamuhin mo yung gantimpala, yung joy ng salvation of the soul sa pagpapakita ng Panginoon. Kaya yung salvation ng tao meron siyang stages eh. Kasi meron tayong tatlong bahagi, spirit, soul, and body. Diba? For the salvation of the spirit, kailangan mo ng regeneration. Maisilang na muli yung espiritu natin para mabuhay siya. Magkaroon siya ng buhay. Kasi nung natisod ang tao, namatay yung kanyang espiritu. Hindi naman nawala. Pero yung espiritu, para ma-enliven siya, kailangan niyang manampalataya sa Panginoon. At makapasok yung espiritong nagbibigay buhay tungo sa pantaong espiritu. Then yung espiritu natin bilang tao ay mabubuhay na muli. Yun ay regeneration. Pero ang kaluluwa natin na binubuo ng ating kaisipan, damdamin at pagpapasya, kailangan niya ng mahabang proseso para matamo niya yung kumpletong kaligtasan ng ating kaluluwa. So kaya sa negatibo, kailangan mawala yung mga masasamang bagay na nananahan sa ating kaluluwa. Malis, di ba? At yung mga guile, yung hypocrisy, yung envyings, evil speaking, yan ay mga bagay na nananahan sa loob natin. Kailangan matuos yan. At sa positibong panig, matamo natin yung buong organic salvation ng Diyos sa pamamagitan ng buhay. At kahuli-hulihan kung ang ating buong kaluluwa ay na-transforma na, okay, tatanggapin natin yung joy of the soul na siyang salvation of the soul. At pagbalik ng Panginoon, maging yung katawan natin ay tutubusin niya. Tutubusin niya yan. Ito ay babaguhin niya sa panahon ng glorification. Kaya, 3 stages of salvation. Spirit, soul, and body. Mahaba yan. Kaya, hindi simpleng salvation ang pinag-uusapan natin. Kasi yung mga iba,
Save ka na ba? Opo, save na ako. Parang okay na siya. Hindi ganyan kasimple yan. Merong stages of salvation para maabot natin yung complete salvation. Amen. However, according to the context, unto salvation in 2:2 refers directly to being built up as a spiritual house into a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices in verse 5 and to tell out the virtues of Him in verse 9. So ito namang part na ito, yung salvation, corporate naman. Ito ay development ng sama-sama, okay, tungo sa pagtatayo ng spiritual na bahay. At ito ay tungo sa banal na pagkasiserdote, sama-samang naglilingkod bilang mga siserdote na naghahain ng mga hain upang sa ganon maihayag natin ang kagalingan ng isa na tumawag sa atin. So ito ay corporate siya. So yung ating kaligtasan, meron siyang individual at kailangan mo rin ng sama-sama. Sama-samang pamumuhay, kasama ng mga kapatid, na sama-sama tayong naitatayo. In verse 3, Peter continues, if you have tasted that the Lord is good, the Lord can be tasted, and His taste is pleasant and good. If we have tasted Him, we will long for the nourishing milk in the Word. The Greek word rendered good in this verse is also means pleasant, kind. So, ang ganda yung word dito. So, sinasabi rito, tikman mo ang Panginoon. Tikman mo siya na siya ay mabuti. Siya ay mabuti. Yung mga ibang believer kasi hindi masyadong ginagamit yung salita. Tikman mo ang Panginoon. Tamasahin mo ang Panginoon. Inumin mo ang Panginoon. Kainin mo ang Panginoon. Lahat ito ay biblical. Biblical siya. Wag lang natin palaging binabanggit yung salitang sambahin. Sambahin. Kasi ang common term sa religion ay sambahin ng Diyos. Para bang yung magpatira pa ka, tingalain mo siya. Hindi ko sinasabing walang ganyan. Pero ang pinakamainam, okay, ay ang maranasan mo siya sa isang subjektibong paraan kasi espiritu siya. Tikman mo siya, sabi ng Biblia, tikman mo siya. No, kapag natikman mo siya, ang sarap pala, Panginoon, ang sarap mo pala. At yan ay mag-i-stir up, pupukawin niya yung iyong panlasa na kung saan araw-araw pupunta ka sa salita. Kaya sabi ng Panginoon, kainin niyo ako Di ba sa John 6, kainin niyo ako. Ako ay pagkain, ako ay tinapay na nagmula sa sangkalangitan. Kainin niyo ako ay pagkain. Ang sino mang kumain sa akin, mabubuhay dahil sa akin. Tapos katagalan sinabi niya, ang aking salita ay pawang espiritu at buhay. Nang ibig sabihin, ang kainin ng Panginoon ay ang kainin ang salita niya. Kailangan maintindihan natin to sapagkat siya ay naisakatawan sa kanyang salita. Kaya yung mga biblical term, nakangailangan din ito ng revelation at pagkakita. Di ba sinabi niya, inumin niyo ako ang tubig ng buhay. Tikman niyo, inumin niyo, kainin niyo, tikman niyo. At mapapatunayan niyo na ang Diyos ay mabuti. Ang ating Panginoon ay mabuti. Paano mo siya malalamang mabuti? Kung natikman mo siya. Hindi ba physically yung mga pagkain, sasabi mo, ang sarap nito, ang gusto ko to, kasi natikman mo So ganyan din ang ating Panginoon. Kailangan magkaroon tayo ng isang relasyon na tinitikman siya kung saan naihahayag natin ang Panginoon ay mabuti. Masarap ang lasa. Amen. Amen.
In 1 Peter 2:4, Peter makes a leap from the milk to the word, of the word to the living stone. There does not seem to be a bridge or any other kind of connection between the milk and the stone. 1 Peter indicates that the Lord is the milk of the word for nourishment. Then he goes on to speak of him as the living stone. O pumihit na siya rito. So kanina ang sinasabi natin, siya yung gatas na walang daya. Pwede siyang tikman at siya ay mabuti. Pero biglang mula sa gatas, etong sulat ni Pedro, bumaling sa buhay na bato. Ano ba yung connection ng gatas sa bato? Parang wala naman. Parang wala namang item para mag-connect siya. Pero yan ang writing ni Peter. Ang ibig sabihin ay hindi lang tayo umiinom ng gatas na walang daya. Bigyan din natin ng pansin na tayo ay dapat maging mga buhay na bato. So mga believers, dapat bato. Matigas. At na-constitute. Kasi yung mga bato na binabanggit dito, kasi madalas ang inisip natin mga bato sa kalye. Hindi. Sa Biblia, ang bato ay living stone. At ang bato dito ay mga gems. Gems. Yung mga katulad ng diamond, ruby, sapphire. Yung mga bato na yan kasi, hindi yan nilikha, kundi na-form siya. Yung mga bato sa lupa, mga ano na yan, nag-create na ng Diyos yung mundo. Bato na yan. Mga bato na yan. Yung mga bato na yan. Bato talaga yan. Pero yung mga living stone na mga tao, at yun namang pagsasalarawan ng living stone, yung mga gems. Diba? Kaya sa New Jerusalem, ang mga bato dyan, hindi ordinaryong bato. Mga mahahalagang bato. At hindi lang mahalagang bato, katulad din ng perlas. Ang perlas din, hindi naman siya created kundi na-form din siya. Dito sa mundo, ang mga created beings ay yung mga minerals, katulad ng ginto. Ang ginto, hindi na form yan. Nung nilikha ng Diyos yung mundo, andyan na yung ginto. Pag mina kayo ng mina, maubos nyo yung ginto. Wala nang ginto. Pero ang ginto, ang point ko, hindi siya na form. At ang ginto ay sumasagisag naman sa kalikasan ng Diyos na hindi na nagbabago at nandyan na talaga. Pero yung mga precious stone, inano siya, pinoform siya, binubuo siya. Yun, binubuo. Di ba yung diamond? Siya ay nabuo sa kailaliman sa pamamagitan ng matinding init. Carbon yan na na-form bilang diamond. Probably millions of years yan bago mabuo yan. Ganun yan. At tayo ay ganyan. Kailangan mula sa clay, putik na kung saan tayo nilikha ng Diyos. Ma-constitute tayo, ma-form tayo, maging mga mahalagang bato. Katulad ng diamond, katulad ng ruby, katulad ng perlas. Lahat ng yan ay na-form. Alam niyo ba yung perlas? Yan ay buhangin na naging perlas sa katawan ng isda. Kasi nung yung isang butil ng buhangin, nasugatan niya yung isda. Nagkaroon ng secretion. Life secrets. Binuo niya ng binuo yung perlas. Pinalibutan niya ng buhay. Naging perlas. Kaya lahat ng ito, very meaningful pag naiintindihan mo. Ano ba tayo? Alikabok. sabi sa Genesis, nilikha ng Diyos ang tao mula sa alikabok ng lupa. Alikabok siya. Pero paano na ang isang tao ay naging katulad ng perlas, katulad ng diamond? Ito ay isang proseso na dinaanan niya. Dinaanan niya. Kaya mula sa milk, napunta siya sa living stone. Amen. Ito. This implies that the milk becomes the stone. How can this be? With us, this is impossible.
But it is not impossible with the Lord because He is all-inclusive. As the all-inclusive one, Christ is milk. And He is also the stone. So yung milk, si Christ. Yung stone, si Christ din. So, pareho siya si Christ. Okay, so yun. As the all-inclusive one, Christ is milk, and He is also the stone. We are not able to exhaust all the aspects of Christ. He is the milk, He is the bread, and now we see that He is the stone. Diba? So si Kristo ay stone. Di lang stone, rock. Diba? Sa Matthew 16, sabi niya, upon this rock. Sino yung rock dyan? Si Christ. Siya yung pundasyon. Upon this rock. Sabi niya, you are Peter. Upon this rock. Ikaw, Pedro, bato. Sa ibabaw ng batong ito. Hindi na si Pedro yun. Si Pedro ay bato. Pero sabi ng Panginoon, sa ibabaw ng batong ito, yan si Kristo bilang pundasyon. Sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking eklesiya. At ikaw na bato, dito kita itatayo. Sa malaking batong ito. Si Kristo yan. At tayo rin. Kapag si Pedro ay bato, tayo rin dapat mga bato. Mga bato rin tayo na katulad ni Pedro na sama-samang maitayo kay Kristo bilang bahay ng Diyos at pananahan ng lugar ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng milk of the Word. So, ang milk of the Word, i-constitute ka niya. Bubuuin ka niya. Sa pagdaan ng mga panahon na patuloy kang lumalapit sa salita ng Panginoon, bubuuin ka niya para maging bato ka, maitayo ka sa Panginoon. Diba? Kaya yung milk naging bato. Amen. We need more experience of Christ as the milk and the stone. In the morning, we should drink Christ as milk from the Word. Then during the day, the process of transformation should take place within us. In the evening, we should come to the church meetings and fellowship with the saints. This is building. Sa umaga, milk. Kailangan mo si Christ as milk. Dahil nag-enjoy ka sa Panginoon, bilang salita, buong araw gumagawa siya ng pagtatransforma sa iyo. At nung gabi, pumunta ka naman sa meeting. Ano nangyari? Naging bato ka, naitayo ka sa tahanan ng Diyos. O, practical siya. Di ba? Practical siya. Experiential siya. At nai-illustrate siya sa ating practical na buhay bilang mga Kristiyano. Amen. Here we see that in the morning, Christ is milk. And in the evening, He becomes the stone. During the day, the milk does a transforming work within us to produce a stone. Maiksi lang yan, pero ang linaw. Diba? So sinasabi niya, sa umaga, si Kristo ay gatas. Gatas siya. At dapat, pumunta ka sa Kanya sa umaga. Tamasahin mo siya. Tapos sabi niya, sa gabi naman, dahil nagpunta ka sa meeting, anong naranasan mo? Si Kristo bilang bato. At sa araw naman, etong gatas na tinamasa mo ng umaga, gagawa siya ng transformation sa loob natin upang gawin tayong mga bato. At itayo tayo bilang spiritual na tahanan ng Diyos. Oh, Panginoong Jesus, salamat sa mga salita mo. Mga mayayamang salita na pinapakita mo sa amin na ang normal na pamumuhay namin ay ang tamasahin ka sa umaga. Mula sa pagtatamasa sa umaga, Panginoon, sa negatibong panig, pinapatay mo lahat ng mga negatibong bagay sa loob namin upang kami ay matransforma, maging mga makakalagang bato tungo sa pagtatayo ng spiritual na tahanan. Amen. Amen.